Prof, meron lang akong tanong. Napansin ko lang, maraming leaders na uma-attend ng mga trainings, mga basic. Pero may napansin ako, itong mga leaders na uma-attend ng mga basic trainings, mga simple, napansin ko sila yung maraming production. Productive sila. Pero yung mga uma-attend ng mga trainings sa sobrang lalalim, may napansin din ako, sila yung mga mahina ang production. So, ang tanong ko, may science ba to? May basic explanation naman dyan. Kasi di ba parang tinuturo nga natin, dapat para maging productive ka, doer ka, hindi ka thinker. Then, ang happiness kasi di ba? Minsan pag marami kang nakukuhang, nagiging knowledge, nagiging happy ka. Pero hindi mo, unaware ka, hindi mo namamalayan, masyado ka ng information overload. So, minsan pag marami ka ng alam, masyado ka na nag-analyze. So, naliless tuloy yung mga action mo. Diba? Kung makita mo yung mga malalalim na, minsan ayaw na mag-take ng risk. Samantalang sa business, sa success, it's all about risk. Di ba parang, pinag-uusapan lagi niya yung dapat risk taker ka. And yun yung nangyayari dun sa mga mga mahilig mag-attend ng mga lalim na training. Then loaded na sila ng mga information kaya hindi nila alam kung anong gagawin nila. Unlike yung mga less lang yung knowledge, yung tama-tama lang, yung mga basic lang ang kaalaman. Sila makita mong tira lang ng tira. Ako, isa ko sa basic din, makita mo yung grupo ng UI, yung si RTD. Kita mo, pag nagturo si RTD, anong mamasdan mo? Simple. Duplicable. Pag nagbigay siya ng mga pointers, mga 5 cards of mga ganun. So iba naman kasi pag nagturo, ang lalalim na may mga metaphysical na tinatawag. Sobrang lalim na. Lalim na yung, alam mo yung, oo, masaya, pero makita mo parang, ano yun? Although nakaka-enjoy, nakaka-proud kasi parang nagiging substantial ka, parang ang tali-talino ko. Pero ang effect niya parang egoistic ka na Ego na ang tumatakbo. Ayun, ang science noon, huwag too much. Dapat pag nagiging ka ng wisdom or kaalaman, information, tinatawag moderation nga di ba? Moderate lang daw. One at the time, yung magagamit mo lang sa pang-araw-araw na pagninegosyo. So, ano advice mo sa mga leaders na mahilig umattend ng sobrang daming trainings pero wala namang production? Ano advice mo sa kanila? Tama naman siya, but I do suggest copy or kuha ka lang ng wisdom doon sa mga productive ng tao kasi baka yung inaalam, kinukuha mo, ginigain mong kaalaman ngayon ay baka hindi mo pa kailangan. So let's say sa mga nag-start, dapat muna yung paano maging productive, yung paano mag-close sa market, paano magpapa-join. Yun. So yun ang kailangan nila. Like yung kasi makita mo yung mga bago tayong leaders dyan marami ng alam. And to think, wala pang grupo. Parang ang galing niya magsalita, parang ang galing niyang leader, pero wala siyang nililid kasi wala siyang tao, wala siyang production, wala siyang pay. So ikaw, anong ma-advise mo rin sa mga ganyan? Anong mga tingin mo? Sa akin, personal, ayun nga, na-obserbahan ko siya kaya ako natanong sa'yo. So mas magandang pa rin palang ituloy yung mga trainings na simple, na madaling intindihin, madaling ma-duplicate, kaysa yung marami kang ituturo na hindi naman nila maintindihan o hindi naman nila kailangan. Tama. So siguro sa akin nga, mag-stick na rin ako dito. Tama. Dahil na-compare ko kasi yung may mga uma-attend na sobrang daming attend na training, walang production. So mag-stick na rin siguro pala ako sa ginagawa ko na yung mga basic trainings na mas madaling maintindihan at nagiging productive sila. So doon na pala talaga ako dapat mag-stick. Lalo na sa mga coach na pinapakinggan. Mas maganda yung coach na pinapakinggan mo, basic lang ang ginagawa. Kasi parang attractive kasi yung, ang galing magsalita. Lalim, English lang. English. So, pero makita mo, saan yung grupo niya, pati natin makita. So, saka minsan yung mga top earner, ang gagal magsalita niya, pero hindi na nila gawa yung basic. Magpapapain, magpa-join ng tao, mag-training ng tao. So, most of them parang pakit-kit na lang, pakaway-kaway, celebrity ang dating. So, yun yung science na huwag masyadong flooded, huwag masyadong too much kasi yung information nga pag sobra, para kang kumain yan din na kumain ka na sobra-sobra na bulu-bulunan ka na hirap na mag-digest yung body mo. So bagay, tama. Kung sa pagkain, nilatag sa'yo na yung pagkain, hindi mo naman siya pwedeng kainin lahat. Otherwise, tama, masarap yan, pero pag sobra yan, hindi na kailangan katawan mo, pwede kang atakihin dyan. Tama. So walang iniwan din sa ginagawa pala natin training. So ang kunin mo lang yung nutrients, yung bagay sa'yo. Yung tama lang. Yung kaya mong gawin.
yung may nutrition lang na para sa araw na yun, kapag para sa pagkain ka na yun, hindi pwedeng kainin mo lahat. So, same sa knowledge, hindi mo pwedeng alamin lahat. Tama kasi pwede mo alamin lahat, pero yung tanong, na-apply mo ba, na-implement mo ba sarili mo? Another question, Prof. Okay. May mga... Ano ba dapat yung gawin? Kung halimbawa ako nagsisimula, attend ako ng training. Saan ba ako dapat umattend ng training? Sa mga tao ba na mga nagkaresulta na nagtuturo ng basic, o sa mga nagtuturo na masyadong advanced, pero siya mismo, wala naman pa siyang napatunayan o wala siyang nagawa. In short, sinasabi niya, pero hindi pa niya nagawa. Ano ba ang masasabi mo doon? Yung sabi nga, basic siya dapat walk the talk. Kung maaatinan yung mga training, yung ginagawa yung sinasabi niya. Hindi yung mga super, sabi nga, advanced, yung mga rocket science na mga kaalaman na masyado nang malalim. Nakaka-amaze naman, pero hindi naman siya magiging productive. So, anyway, yun sa mga, winawarangan niya natin yung mga leader natin dyan na walk the talk. Be sure na yung pinapakinggan mo, ginagawa niya yung tinitraining niya. Kasi baka ma-mislead ka lang. Kaya natanong ko sa iyo yun, Prof. Bilang, sabihin natin, top distributor for almost 3 consecutive years. So, yung naging top distributor ng InGlobal, o ilang top 1 ng InGlobal. So, ano yung maisasuggest mo o mai-advise mo sa mga, halimbawa, nagsisimula pa lang sila, kung atin silang training, saan ba dapat sila umattend talaga ng training? At sino ba dapat yung susundin nila? I do suggest yung mga basic training na tinuturo natin, yung mga leaders natin, like yung sa online marketing, more in online. Yun yung atinan nila ngayon kasi yun yung trend ngayon yung online. Doon sila mag-attend sa online ngayon. Nandun yung pera ngayon sa online. Kasi nga tayo, offliner tayo before. Pero makita mo, nag-sacrifice talaga tayo. Nagpaka-online tayo, di ba? So, yun yung ginawa natin. Kaya ngayon, maganda yung flow ng business natin, maganda yung pasok ng business natin. So, I do suggest na yun ang pupuntahan nila, atinan nila yung mga basic training ng online marketing. So, diba? Like sa'yo, nakita ko, bigla ka nakahabol dahil bigla ka nag-online, di ba? Almost 9 years. 9 years. Offline. Last year lang halos nag-online yung grupo. So anyway, na-appreciate Ang dami namin. nakapasok na Millionaires Club. First 3 months, medyo nag-ano kami on. Medyo hindi pa kami ganun nakasabay. Inaral kasi nga offliner kami. Pero after 3 months, doon na namin nakita resulta. So iba yung meron kang, kumbaga sa labanan, other weapon mo siya. Hindi ka lang nakadepensa sa isang weapon na ginagamit mo. So nakita ko sa online, other weapon mo siya na pwede mo gamitin, mas pabilisin. Especially kung pinag-uusapan pagpapalaki ng network. Dahil before, pupunta ka pa ng ibang bansa para mag-market. This time, di mo na kailangan umalis ng bahay. Pwede ka na magka-downline anywhere in the world. Pwede mo siyang gawin. Yun ang nakita kong advantage ng meron kang kaalaman sa online. So, yun. Tuloy-tuloy. Saka, ano sila sa atin? Sa mga leaders natin na dapat makakapanood dito. Naka-video tayo Naka-video ba tayo? Naka-video tayo. Hindi ko napansin din guys, sa mga nakapanood dito, please follow us sa Facebook, sa fan page, Andiakat, MBRC, and also Robert De La Peña, our top 2. And I heard, Future. Top 1 na sa ngayon. I-follow nyo kami kasi marami po kaming ituturo na mga basic na kaalaman paano pinapatakbo ang negosyo ng maayos. So, kaway naman sa mga subscriber natin.